Dati, isinisikreto ang pagpaparetoke ng ilong. Ngayon, panay flex ang iba sa social media ng kanilang How Rhinoplasty Spoke to Me. Gaya ni Henry, na bata pa lang daw, nasanay na minamata-mata ang kanyang ilong. Yung ilong mo nangangamatis, kasya yung daliri sa ilong mo. Masakit siya, syempre. It's really offensive. Doon nagkakaroon ng big insecurities. Ang kanyang mga insecurity, idinadaan na lang daw ni Henry sa makeup. We need to look good on camera. Nagno-nose line talaga ako. Pero sadyang umuusok daw ang kanyang ilong sa mga basher. May kumalat na picture about, yun nga, nose line. Piso para sa ilong ni Papa Henson. Dinibdib ko talaga yon. That's the time talaga nag-sink in sa utak ko na gusto ko magpagawa ng ilong. Yun nga lang, nung araw ng kanyang nakatakdang operasyon, si Henry nag-alangan. Nagba-back out pa ako. Nandun yung fear talaga kasi pagka nagkamali, nagka-problema yung pagpapagawa ko ng ilong, wala na, pati yung kabuhayan. Ang pwedeng complications sa rhinoplasty, yung infection. Kung ang after the surgery, ang pasyente ay hindi maingat, kinakalikot ang sugat, hindi siya uminom ng mga prescribed medicine. Yung tinatawag na extrusion, pwedeng lumabas ang implant. Minsan kaya tumatabing ginagalaw agad ang implant, kung ano ang mga ginagawang exercise. Pag once nag-decide ka na, yun na yan. Hanggang sa naging buo ang kanyang pasya. And it's the best thing that na ginawa ko talaga. Yung confidence level talaga, nandun na. Mas mahal ko yung sarili ko ngayon. Kahit napalitan na yan sa mukha mo, there will always be basher. Sasabi na parang, yung mga anak mo, pangu pa rin. Wala, dead ma lang. You know yourself, you love yourself, as long as wala kang tinatapa kay ibang tao. Although it helps kapag naiaayos natin yung itsura natin kasi nakakadagdag ng confidence natin, hindi naman solusyon na magpadala tayo sa trend ng lipunan, magpadala tayo sa trend sa social media na ang rhinoplasty ang pinakamabilis na solusyon para magkaroon tayo ng confidence. Once that we embraced who we are at makita natin yung inner beauty natin, yung makilala natin kung saan tayo magaling, kung anong talento natin, at yun ang gamitin natin para iangat ang ating sarili, that is real confidence. Meron talagang mga taong sadyang nanlalait. Kung ano man yung kahinaan natin, yun ang hina-highlight nila. As much as papakinggan natin sila, mas pakinggan natin yung sarili natin. If it will boost your confidence, it will make you love yourself more, then go for it. Physical look pa rin yan. Importante pa rin yun sa loob. Sa may mga insecurities, hindi naman po natin kailangan na isipin yung sinasabi na tao. Ang number one po dyan is kung tanggap po natin yung sarili natin. Doon po nagsa-start ang confidence or ang confident. Wala sa ilong yan. Don't think just once, twice, kung magiging happy sila sa outcome. Basta ako, alam ko sa sarili ko na ako pa rin to. Ilong lang yung nagbago. How Rhinoplasty Spoke to Me. Kung makapagsasalita lang ang ating mga ilong, matangos man o pango, malamang ito ang sasabihin niya. Hindi nasusukat sa tangos ng ilong ang ganda, kundi sa taas ng tingin mo sa sarili mong halaga.